What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si General Macanas. Kahapon lamang ay nagbigay pahayag si Tatay Digong patungkol dito kay Pastor Kibuloy na alam niya di umano kung saan itong si Pastor, no? Pero secret syempre. Kung kaya naman ang mabalitaan ng mga PNP, no? Itong pahayag ni Tatay Digong, sinamantala naman ng mga ito at tinakot pa, no? Si PRRD na kakasuhan kung hindi sasabihin kung nasaan itong si Pastor. Grabe naman. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no, mga kababayan, isa lamang ang masasabi ko dito na kapag talaga ang Duterte ang nagsalita, papakinggan at papakinggan pa rin ng taong bayan. Na ganun kalakas ang impluensya ng Duterte administration. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon tungkol sa pahayag ng PNP spokesperson si Colonel Jane Fajardo na pinag-aaralan nila yung posibleng pananagutan sa batas ni dating Pangulong Duterte sa kanyang pahayag na alam niya kung nasaan nagtatago si Pastor Kibuloy, kaya lang hindi niya sinasabi. Secret daw eh. Pakinggan natin itong balita ng GMA Integrated News tungkol sa bagay na ito. Pinag-aaralan na ng PNP kung may pananagutan si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos amining alam niya kung nasaan si Pastor Apollo Kibuloy na tinutugis ng pulisya. Nakatutok si Jonathan Nadal. Pastor, siguro mag-surrender, di huwag mag-surrender, tayo ka na lang. Pero kung tanongin mo kung saan si Pastor, alam ko kung saan si Pastor. Pero secret. Secret. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng pinaarestong si Pastor Apollo Kibuloy na wanted sa mga kasong sexual abuse at human trafficking. Obviously, ang isang tao na alam na ang kinakokoonan ng isang wanted person may be held liable for obstruction of justice. But then again, papag-aralan muna po ng mga abogado po ng PNP if those statement may constitute obstruction of justice or just a simple words taken out of context. Gusto raw makuha muna ng PNP kay Duterte ang buong konteksto ng kanyang pahayag para malaman kung nagbibiro lang ito. Yung simpleng video lamang po ay this will constitute hearsay lang. Kailangan nating makausap sa Pero kayo mga kababayan, sa tingin nyo, nagbibiro lang ba talaga si PRRD? O sadyang alam nyo talaga kung nasaan ngayon si Pastor Kibuloy? Pakicomment nyo yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. kung sino yung mga kausap niya during that time. Ito ba ay sinabi niya parang just to tease yung mga kaharap niya o is just a joke lang po? Pero hindi nagbibiro niyan si Duterte ayon sa kanyang dating Executive Secretary na si Salvador Medjaldea. Sabay paalalang abogado rin ang Pangulo na pwedeng igiit ang attorney-client privilege o yung nagpoprotekta sa pagiging confidential ng napag-usapan ng isang abogado at kanyang kliyente. Si Duterte ang administrador ngayon ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Sabi ng isang legal expert, walang pananagutan sa batas si Duterte dahil lang ayaw niyang sabihin kung nasan si Kibuloy. Hindi rin anya ito maituturing na obstruction of justice lalo't wala namang kaso at wala sa korte ang dating Pangulo. Wala akong obligasyon para sa kanya na sabihin kung saan. Pwera na lang kung siya'y nautusan ng korte na sabihin. It's going to be a moral liability or a moral obligation. There is no legal obligation for him to say where Kibuloy is. But morally, because he is an ex-president. Pero nakikiusap ang PNP, makipagtulungan sana sa pulisya kung may impormasyon sa kinaroroonan ni Kibuloy o kung sinong nagkakanlong sa kanya. Nire-remind po natin at paalala na maaaring may kaharapin po silang mga kakampatang kaso po. Aalalahanin po natin na mabigat po itong mga kasong kinakaharap po nitong mga akusado at sila po ay tinuturing na nating mga pugante. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok. Grabe naman yun. Okay, so ang unang tanong dyan is bakit nag-react ang PNP
tungkol sa pahayag ng dating Pangulo. Tama. Kasi pinag-aaralan na kung pwedeng kasuhan eh. Ano sa tingin nyo? Hindi kaya, ito tanong lang hindi kaya medyo napahiya ang PNP? Kasi ilang buwan na bang hinahanap Pastor Kibuloy? Nagkaroon pa ng controversial na pag-serve ng warrant of arrest sa KOJC compound. After that, wala pa rin nangyari. Hindi kaya medyo excuse me, nainis sila sa ganong pahayag ng dating Pangulo. Kaya, yan, tama naman yun. Pag-aralan nila kung may pananagutan. Next question is, seryoso ba ang Pangulo o nagjo-joke lang? Dapat, tama naman, si Colonel Iba talaga galawan ng mga Duterte ng mga kababayan. Minsan natatuwa ka na lang sa mga payag nila pero di mo rin masabi dahil baka nga seryoso no si Tatay Digong sa kanyang binalita. Nakakabilib lang na kapag siya talagang nagsalita hindi palalagpasin no ng taong bayan. Pardo. Kailangan nilang makausap ng masinsinan si PRRD. Saan niya nakuha yung mga source niya, ganon. Kayo, paki-comment. Nagbibiro ba ang Pangulo o seryoso? Totoong alam niyang nasaan ang Pastor Kibuloy. Okay, nagsalita na si dating Executive Secretary Medaldea na the President is not joking. Na alam niya kung nasaan ang pastor, but then, hindi siya obligado na sabihin kung nasaan dahil nga sa attorney-client privilege. Tama naman yun. Abogado naman si PRRD. Tapos siya ang administrator ng lahat na KOJC properties. So, to me, opinion ko lang ito, most likely, alam niya kung nasaan nagtatago si Pastor Kibuloy, excuse me. Alam niya kung nasaan. Yan ang basa ko yan. So, yung press conference na yon pwedeng joke o pwedeng patawa, kaya secret, di tumawa yung tumawa yung mga media dahil press conference yun sa Tacloban. So, there's a big possibility na alam niya kung nasaan. Yun ang basa ko. So, may pananagutan ba? Sa batas yun. Bahala ng PNP na mag-assess. Kailan I agree doon kay yung in-interview, Attorney Morales ba yun? Yung legal expert. Na wala siyang legal accountability. Hindi siya pwedeng kasuhan. Kaya lang, yung moral obligation, pwede yun. Dahil dating presidente, it is our obligation to make our country safe. Dahil pugante, fugitive na yung tao, dapat makipagtulungan sa gobyerno at sabihin kung nasaan. Yun, maganda yun, yung moral obligation. Kaya, yan, tama, nananawagan na ang PNP na sa mga tao na makipagtulungan sa gobyerno at sabihin kung nasaan ang pastor. Kaya lang, that's the next question now. Bakit walang nagsasabi? Kasi lumalabas ngayon na there is failure of intelligence sa part ng ating law enforcement kasi hindi nila matukoy kung nasaan ang pastor. Okay. Mas mabuti pa ang DOJ, yung may pahayag si Attorney Maiko Clabano
na alam nila, alam nila kung nasaan nagtatago si DJ Bantag. O yun, intelligence. Kaya lang, ang problema, alanganin sila napuntahan kung saan nagtatago kasi nandun daw sa malayong lugar, far-flung areas, surrounded by his supporters na handang lumaban. Nag-alala ang DOJ sa kapakanan ng mga law enforcement agencies. Yun ang sabi niya. Kaya, totoo kaya yun? Alam na nila kung nasaan? Hindi, maganda kung alam na nila. Sana mapuntahan na para mapagalaman na. Kaya lang kung nag-alala sila sa security, yung safety ng mga law enforcement personnel natin, diskarte na nila yon. Importante, alam na nila kung nasaan si DJ Bantag. Okay? So, dito kay Pastor Kibuloy, lumalabas na mahina ang intelligence ng ating law enforcement agencies at again, ang mga tao nananawagan ang PNP magsumbong. So, ang tanong, mayroon na bang bounty? Kasi isang isang incentive sa mga taong magsusumbong kung may pabuya. Kagaya si DJ Bantag, 2 million pesos na bounty. Grabe. Despite that big amount, wala pa rin siguro bakit sabi ng DOJ na alam na, may nagsumbong na? Siguro. But dito kay Pastor Kibuloy, ang alam ko, wala pang bounty. So, I suggest kung gusto ng gobyerno na ang tao magre-report, isa na yan yung bounty system. Kaya lang, baka naman ang mga tao, lalo na dyan sa Davao, kahit alam, baka hindi rin magre-report. Bakit? Alam mo na, depende sa perspective ng mga tao. Naniniwala ba sila? Kasi ito, akusasyon pa lang Correct. Naniniwala ba sila sa Wala pang akusasyon? If yes, yan, isusumbong nila. But kung hindi maniwala, kung politically motivated lang o may ibang motibo, yun, ang mga tao hindi magsasumbong kahit alam kung nasaan. So, let's pray for a former president para hindi na naman siya malagay sa alanganin. Malala nyo yung kinasuhan siya ni Congresswoman Castro ng grave threat. Mabuti at wala na yun, na-dismiss na yun. So, total, abogado naman siya. I believe na hindi siya tatamaan nitong kanyang pronouncement, either joke or seryoso. That's style ng Digong na medyo diyan siya napamahal sa taong bayan.